Good day, everyone. I am Johari Ed Sakamsa together with Salman Kanega, and today we are going to discuss to you about the community planning. Now, community planning of arts. Community planning takes into consideration the assignment of areas for proper land area use. Okay, so now what is community planning? Okay, so based on my research, community planning is a process of planning and developing communities to improve the quality of life for people in a specific area. It is an essential aspect of public administration and urban development that aims to provide strategy and guidance in identifying, planning, and implementing projects and programs that will help in the development of community. Okay, so meaning to say, community planning guys is ito yung proseso sa pagpapaganda ng ating environment or komunidad. Like for example, sa urban or sa city, yung pagpapatayo dyan ng mga buildings, malls, and even sa plaza. Well, now, paano natin may relate ang arts sa community planning? Well, ganito kasi yan siya guys. Through designing and planning is dyan na nagkakaroon ng tinatawag na arts. Kasi like for example, sa paggawa ng building sa city, kailangan ng architecture or engineering, right? Kailangan nilang mag-isip ng design ngayon kung ano yung magiging itsura or design ng kanilang building na kanilang gagawin. And another example guys is sa plaza. 'Di ba ang plaza is maraming pwedeng maging libangan diyan. Like for example, the fountain. So usually kasi ang urban or sa cities, meron talaga yung tinatawag na plaza or park. So isa yan sa community planning. Park plazas and mall areas are provide relief from problems such as air and water pollution, inadequate facilities for recreation, and lack of parking space. Okay, so 'di ba pag pumupunta tayo sa mall, plaza, or even sa park, is parang feeling natin gumagaan ang ating pakiramdam. Dahil sa mga nakikita nating magagandang bagay at tanawin. So, isa siguro yan sa mga reasons para sa mga organizer na i-include yung kagandahan ng environment sa community. So, isa rin ito sa characteristic ng community ang magkaroon ng public places na pwedeng paglibangan ng mga tao. So, I have here the examples of things na pwedeng makita sa loob ng plaza and also sa malls. First dyan is yung fountain. Yes, usually talaga sa plaza is meron talagang fountain. Pangalawa is yung vents. Pwede nating maupuan or pwede tayo mag-relax dyan habang tinitignan yung magagandang bagay sa loob ng plaza or sa park. And sa malls naman guys is andyan yung mga clothes and stores. Streets and roads links various districts of the community to each other and the community to its environment. Okay, so yung mga kalsada at tulay or street or roads ay ilinisenyo or kailangan din ng isang community para mas mapaganda din ang structure ng isang community, right? 'Di ba? Nakakatulong din ito para mas mapadali ang mga gawain ng mga tao. Like for example, sa pagpunta sa working place, kung wala ang kalsada, do you think hindi mahirapan ng isang tao na magbiyahe? So, di ba? Ang hirap ng isang community kapag wala yung mga nagdudugtong sa mga municipalities or mga lugar. Like for example, the bridge or yung tulay. Yan, isa rin yan sa nagpapadugtong sa mga lugar-lugar dito sa pamamagitan ng sa bangin or sa tubig or sa isla. Then of course, yung relays is pwede din siya maging um, kailangan din sa isang community para mapagdugtong yung mga lugar-lugar dito sa isang community. So now, I have here and
So, sa kalsada, syempre, may makikita tayo mga products of arts, which is yung mga traffic signs. First dyan is yung no parking sign. Kumbaga, bawal kang pumarada dito kasi nga that place is hindi siya appropriate na parkingan ng ating masasakyan. So, isa yan sa community planning para hindi magkagulo yung ating environment. The second one is no U-turn sign. Kumbaga, bawal kang magliko kung makita mo ito sa mga daan o sa kalsada is isa rin ito siyang products of arts kasi pinag-isipan din ng organizer niyan or yung nagpatupad ng batas na yan kung ano yung magiging design ng sign dyan or yung cartolina na sa malayo ka pa lang is manonotice mo na or malalaman mo na kung ano yung ibig sabihin at kung ano yung bawal dyan sa lugar na yan. The third is yung pedestrian lane. Ito naman, idinisenyo para makaiwas sa banggaan ng mga tao. Like for example, sa mga taong tumatawid sa highway. So, isa rin yun sa product of arts. Yes. Dahil idinisenyo talaga yan siya guys para makaiwas sa disgrasya or para sa mga taong tumatawid. And yung pang-apat is yung rails or rail. Ginawa naman ito guys para sa train para makapagbiyahe tayo ng safe. So yan. And lastly, yung bridge. Isa din ito sa mga projects ng government para mapaganda din ang ating komunidad. Para pagdugdungin o ikonekta ang mga isla o mga lugar sa pagitan ng mga bangin or tubig, right? So like for example ay ang San Juanico Bridge. Kinonekta nito ang Samar at Leyte. Kumbaga ginawa ng shortcut way para mapabilis yung biyahe ng mga tao. So, ngayon, ibig sabihin lang ng community planning guys is ito talaga yung pagpaplano or pagdidesign sa isang community structure or yung struktura ng community. Kung ano ba yung mga kailangan dyan na ipatupad para umusbong or maging advanced pa ang isang community. So, that's all for today. Thank you very much. And I hope you learn a lot about this topic regarding this discussion. Sana po marami kayong natutunan. Thank you and God bless po. Thank you. Bye-bye.